Ayan, yung isang channel is naka-thermal siya or naka-protect. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan, naka-bulb tayo. Pansinin nyo. Pero hindi naman umiilaw yung bulb na may error. Pansinin nyo. Tagal ng delay nya. Ayun, nawala na yung isa. Yung channel 1 or channel A, naka-thermal pa rin. For today's video, bali, eto, dayong gawain na naman. Pero dayo taga Mandaluyong kasi may-ari nito. Pinadala lang dito sa atin. Unang-una sa lahat, shoutout. And then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwala yung unit nila sa atin para ipagawa. Galing Mandaluyong, Tecno 100 or Tecno Master na 100 na power amplifier. Yan, angas niya, sobrang bigat. Ang issue nito kaya din lang dito sa atin, nung tinisting ko, naka-thermal or protect. Kasi yung indicator dito is ready or active signal. Papunta siya dito sa may negative 10, tapos clip. Hindi kasunod yan is protect yan or thermal. Ayan, yung isang channel is naka-thermal siya or naka-protect. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan, naka-bulb tayo. Pansinin nyo. Pero hindi naman umiilaw yung bulb na may error. Pansinin nyo. Tagal ng delay nya. Ayun, nawala na yung isa. Yung channel 1 or channel A, naka-thermal pa rin. Ba? Yan yung issue na dapat natin i-fix for today's video. Sana magawa natin. Sa totoo lang, hindi ko lang ma-recall kung may nagawa na ako ng mga Tecno Master. O meron man siguro, yung hindi pa ako ganun ka nagbablog-vlog, mayroon na ako nagawa. Ngayon, ulit, nagawa tayo ng Tecno na tapos 100 pa. Bago natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channels. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan natin. Bali, ang next or ang unang move na gagawin natin para malaman natin kung saan yung problema niya, sa pinaka-amplifier ba or nasa relay section. Off muna natin to. Ang gagawin natin is bunutin natin itong pinaka-supply niya. Nakakuha na pala ito, naka 2 tires. Kung mapapansin nyo pala guys, may singit ko lang, sobrang laki ng transformer niya. 8 yung tangkal ko halos nasa 8 yung tangkal. Tapos sobrang lapad, hindi napakalaki, hindi napakabigat nito. Pero nasa 110 volts lang siya. Yan 110, 55 lang siya ang supply niya. Pero grabe, bawing-bawi isa, laki ng transformer. So yun nga sabi ko kanina, para malaman natin kung kung saan yung parte na may problema, is tanggalin ko muna itong pinaka-supply niya. Tanggalin natin, tapos saka natin i-on para malaman natin kung magiging normal siya or ganun pa rin. Ito, tinanggal ko na yung pinaka-supply. Yan, ito. Tapos ito yung kapares niya. Ito. Nakatanggal na. Yung naiwan na lang dyan is yung mga malilit na voltahin na lang. Tapos yung mga input. And then sa indicator. O ayan. Tingnan natin or pansinin natin kung ano magiging kinaibahan. Okay. Relay. Nagre-relay naman siya. Dalawa. Bali 3 soft start and then 2 sa kabilaang channel. Nawala yung isa. Yung isa naiwan pa rin. Naiwan pa rin siya. Ibig sabihin may problema either sa may relay section or dito sa may, ito kasi nakalagay thermal. Dapat sa init yan Pero, gawin na lang natin. Mahirap mang ula-ula. Troubleshoot na natin. Gagawin ko, baklasin na lang muna itong channel 1. Tsaka tanggalin natin ito. Tsaka tayo mag-troubleshoot. Focus muna tayo sa may relay. Sa relay section tayo mag-focus. Tapos, sundan natin yung thermal na to kung saan siya papunta. Yung wire or linya para matrace natin kung ano yung cause or sani ng pagpoprotect niya. Samantala, hindi na nakakabit to. So
So ngayon, stay tuned lang ulit kayo. Paklasin ko lang muna itong board ng channel 1. Paklas ko na yung board ng channel 1 na anong tawag yan, nagte-thermal or nagpo-protect. Pan-checking, parang na-revise na itong board na ito. Same na, sinilip ko sa isa. Anon din, naka-revision na rin or naka-revise na. No? Siguro sa clipping yan na ni-revise nila. Kung mapapansin nyo, hindi ko na alam kung na-revise or sadyang ganun na talaga sa factory. Pero parang revision ang ginawa eh. Ito, yung transistor is may katabi ng capacitor. Tapos dito, parang may ginamp sila or may tinanggal na parts tapos ginamp. Okay, ito yung relay section. Mula sa rito, mula sa rito papunta rito is relay section to. Kasi ito yung sakit ng sakit ng dito, display. Ayan, so ngayon focus tayo rito. Ang mga value ng transistor na yan, G1, kadalasan dyan is 5551 lang yan na transistor kapag sa maliit. Ito naman, ako makikita nyo, kahit sa camera ako makita. G1 halos diba? Nakikita nyo halos lahat is G1. Ngayon magpo-focus lang ako dyan. Siguro sabihin ko na lang sa inyo kapag nagawa ko na, sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung nagiging cost ng ganong issue para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. Kasi okay naman ito eh. Okay naman yung relay, nagre-relay naman siya. Pero bakit naka-thermal pa rin siya? Ngayon, stay tuned lang kayo. Susuyurin ko lang muna ito. Pag hindi pa rin ubra sa suyod, baklasin natin ito. Channel 2. Tapos, i-compare natin. Comparison tayo kung alin yung kaiba nila. Balik tayo. Ito na yung salarin. Sana nahuli ko na. Bali, ito. G1. Kung kaya yung iba, sabi nila na mahirap daw talaga yung SMD na okay naman. Sadyang mahirap talaga pero diskarte lang yan. Importante dyan malinaw yung mata mo. Kung di malinaw yung mata mo, pwede kang gumamit ng magnifying glass or ako, camera lang ng cellphone ko. Camera ng cellphone ko makikita. Value nito is G1. G1 551. Yung 2L 5401. Yung value niya sa malalaki. Yan ito. Kung saan ko nakuha yan, dito. Yan, dito siya na side Kasi nung chinik ko pa isa-isa, yan lang yung bukod tanging lang ang continuity. Yan, dyan siya nakalagay. Kaya pinalit natin is itong malaki na. Yan matangkad. Yung ginawa ko pa nga dito sinubukan ko pa ito. Binaklas ko tong mga to. Tapos yung ito, sinalang ko siya dito na side. Kasi sabi ko baka yung ilaw lang dito may problema. Kasi may parts din sa loob Baka dito lang sabi ko. Nung nilipat ko, ganun pa rin nag-thermal din dito o nakaprotect din dito Ibig sabihin, dito talaga may problema. Ngayon, ito, sinuyod ko na siya. Ito pa lang yung nakita ko Yan, ito. Pinalitan natin ng ganyan. Ang importante dyan, ikumpara nyo kay paring gagel. Ikumpara nyo yung pinout ng SMD against sa hindi SMD. Kaya ginagawa ko, drawing. Ito. Yan, ito. Kaya mayroon ako mga notebook. Ito, hindi ko lang nalagyan ng label. 551 ito. Ito naman is G1. Yan, gagawin mo, ikukumpara mo siya. Kung ano yung pin ng isa, kailangan magkatugma sila. Yan, paring gagel. Kaya maswerte tayo ngayon dahil dyan si paring gagel. Medyo mapabilis yung trabaho natin. Ayan. Yan, tip lang naman yan sa kapwa nating technician na medyo bago-baguhan pa lang. Ngayon, pakita ko sa inyo ito, inihang muna natin. Ito, mga nakahang to. Yung mga maliliit lang na voltahe para lang sa may relay yung gumagana. Ayan. Pansinin nyo. Yun, nag-relay. Parehas dalawa. Antayin na lang natin na bumaba yung thermal. Medyo delay yung thermal niya or protect yan sa iba. Or, protect yan. Yan, wala na siya. Wala na, naging normal na siya. Diba? Maring ito lang yung salarin talaga. Yung malakuto na yan. G1 or 551. 5551. Tatlong 5, isang 1. Okay, so ngayon, ang gagawin natin na step sa sunod na step is babalik muna natin itong mga kable and then try natin lagyan ng audio. Naibalik ko na yung cord, tapos naibalik ko na rin yung mga kable.
Ayan, pati dito sa may kabilang channel. Okay na. Ayan, obserbahan natin. Okay. Ayan. Medyo matagal yung delay ng thermal niya. Medyo naglagatik naman yung dalawang relay. Obserbahan natin ha. Antayin natin kung gaano siya katagal. Ayan, pares na nawala oh. Naging normal na siya. So ngayon, maglagay na tayo ng speaker and then audio input. Tingnan natin kung may audio siya or magiging normal siya na meron na siyang tunog or meron pang ibang problema. Sana wala na. Para hindi naman tayo ganun ka mahirapan pa. So ngayon, stay tuned lang kayo. Maglalagay lang ako ng speaker and then audio source natin. Kabit na ako ng speaker. Usual na ito to. Hindi ko makita kasi mahaba ito. Yan, bali 4 na speaker ito. Tapos naka stereo mode tayo. Na-pihit ko na yung switch dyan sa likod. Yan, naka stereo mode. Bali 4 na speaker, 2 sa gitna, 2 sa may baba. Okay, game. Audio source pala natin is itong laptop natin na cellphone natin na isa. Okay, play natin. Tayo natin na medyo matagal lang mawala yung delay ng protect niya na indicator. Pero yun, wala na sabay oh. Hindi na siya naiwan. Okay. Ito yung channel na naka-thermal. Sabi ng may-ari, alam ko may audio rin naman to eh, pero yung thermal niya or yung protect na ilaw niya parang hindi bumababa. Hindi ko lang ma-recall. Ito parang lumobo. Hindi, takip lang. Okay na oh. Medyo mahina kasing cellphone ko na yan. Hindi ko na ilabas yung laptop natin. Pero okay na, goods na, may audio na siya. Okay na oh. Ito yung channel 2. Umiilaw naman pala. Medyo mahina lang. Ayan oh. Takpan ko to. Meron, pero tingnan mo, nasa full volume na siya saka iilaw oh. Or sadyang mahina lang din yung audio source natin. Pero okay na, goods na. Itong channel 2. Maganda to i-testing na merong processor. Hayaan nyo, gawa natin ng vlog na lagyan natin ng audio to na may processor. Tingnan natin kung gaano kalakas itong Technomaster na 100. Kasi sa laki ng transformer nyo, kung ikukumpara ko sa mga na-repair ko na turbulence, parang sinlapad ng 1.8 or 2K ng turbulence. Pero yung supply niya is 100 AC lang siya oh. 110 pala, sorry, 110.55 lang siya. Ayun, bali okay na. Bali wala na yung thermal niya or protect niya, naging normal na siya. Sir from Mandaluyong, bali okay na yung Technomaster na 100 mo. Bali back to normal na. And then sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na baka sakaling ma-encounter nila yung ganitong klaseng unit at least alam na agad yung pupuntahan na sira. Ito lang oh, hanggang ngayon dito pa yung kuto. Yun, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir ha. Yun, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.